Maraming may problemang ganito na nalulustrade yung kanilang crank arm. Ginawa natin ng DIY, nilakihan natin yung butas, same na dito sa kabila, ayan. Ginawa natin ng DIY, ito yung nalulustrade sa kanya. So nilagyan natin ng lock doon sa kabilang dulo na sa ganon magamit pa rin at hindi siya bumili ng panibagong crank. Akala nila hindi na pwedeng gamitin. Ito yung issue niya, no? Zoom natin. Ayan. So, either alin sa dalawa yung ano dito, yung na-lustrade, yung lagayan ng lock. So, kaya nung na-lustrade siya, ginamit niya, tanggal siya. Kasi nga yung lock ng kanyang crank ay isa na lang, hindi na nagtutulong yung dalawa. Possible talaga na yung ating crank ay makalas dahil nga wala nang kumakapit na malakas kasi natanggal na yung isa, lustrade na, yung isa na lang. So, ayan, kalasin natin dito. Kita ko sa inyo kung alin dito yung nasira. Kalasin na natin yung crank, kung alin ang sira dito. Ito yung sira, yung una. So, ito yung lustrade. Ayan. Yung mga ganitong kaso, nag-share ako sa inyo ng ganitong video kasi may magagawa pa tayong paraan dyan. Yan yung sira niya, ayan. So, kinain na niya yung mga alloy sa loob. Ang una natin gagawin dito, mga ka-checkmate, no? Itong ulo ng tornilyo, dahil ano na siya, lost thread na siya eh, lost thread na. So, hindi na kumakapit yung ating allen doon sa ating crank. So, ang gagawin natin dito, pag pinasok natin to, ilalagay natin yung stopper ng ating thread doon sa kabilang dulo. So, ang gagawin natin dito, i-DIY natin to, lalakihan natin ang butas para ito pumasok sa loob. And then ito, bibilugin natin para mas manipis siya at mas konti lang yung ating gagawin DIY dito. So, ayan, simulan ko na. Hahanap tayo ng barena na kasing laki ng ating ito. Para bubutasan natin siya, ayan, eksakto na yan. No? So, may kain pa yan. So, pag kumain yan, eksakto yung laki ng ating ano. So, babarinahan natin to para lumaki yung butas. So, ayan, simulan na natin. Bibilugin din natin ito para hindi naman sobrang laki ng butas ng ating crank. Kaya nakita nyo yung crank, ayan, binutasan na natin. Pero hindi yan sagad, nakita nyo yung side niyan. Makapal pa rin yan, baka sabihin ng iba, delikado. Parang ang mangyayari kasi niyan, ganito, nakita nyo yan, nakalubog yung ulo ng allen. So dito, ang mangyayari dito, ilulubog natin yung pinakang stopper ng ating allen. So ayan, nilalakyan ko na yung butas at sakto na siya. Ang i-adjust naman natin ngayon itong tornilyo. So bibilugin ko to sa pamagitan ng grinder. Panibagong DIY ito doon sa mga mga bikers natin na nakikita ko madalas nagpapalit ng crank kasi lost thread na yung kanilang allen, yung lock dito. Ito kasi ang nalulose thread madalas kasi ito yung alloy, malambot ito, compare dito mas matigas to. Kaya pag hinigpitan nyo na yan sobra yan, maglulus yung mga thread niyan. So yun ang magiging problema. So ito ang ginawa nating DIY, pakita ko sa inyo. Ayan, nilakihan natin yung butas. Kung titingnan mo yung itsura niyan, same na dito sa kabila, ayan. Bakit? Para dito natin ipapasok sa loob yung ating. So ito, binilog ko din ito, pinaliit ko, magpwede doon sa ating loob ng crank. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, pasok natin. So ganyan ang position yan. Tingnan mo, pumasok na siya doon sa loob. Pakita ko sa inyo yung ating ginawa. Ayan. 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 Nakita niyo yung lock niya. Ayan. Suwasan ko pa ng kunti yung loob, no? Bubutasan pa natin para mas lumubog pa siya doon sa loob. Ayan, kalasin pa natin ulit. So, ganun lang ang pag-DIY ng ating crank na naglo-lustrade yung tornilyo. So, sana nakatulong ako dun sa mga newbie, no? Ayan. Tapos nating ma-DIY to, no? Lagyan na natin ng lock. Kabaon yung ano natin, yung ating ano ng tornilyo dyan. Ibinaon din natin yan. So, ayan. So, may lock na siya. Iga-grinder pa natin ito para hindi masagwang tingnan. So, ayan. So, ito yan. So, hindi siya nakaangat doon sa ating crank, ating finished product. Ayan. So, hindi siya matalim. Ayan. Grinder natin yung dulo para maganda siyang tingnan. Ayan. Hindi siya masagwang tingnan. Unlike doon sa lalagyan mo ng tornilyong mahaba at ipapatong mo lang dito. So, mahina yung kapit. So, ito, perfect na perfect ito. So, doon sa mga namumroblema ng ang crank ninyo ay na-lost thread na yung lock ng arms, ito po yung pinakang magandang paraan or DIY natin pwedeng gawin. So, ayan. Senior ko po sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga newbie. Kasi alam nyo, ang totoo, kung masira ang ating arms ng crank, magkano ang bibili natin ng crank? 1,500, 2,000, 2,500. Depende yan sa klase. Ngayon, kung ang sira naman ay yung ganito lang, lost thread, so ito na yung video para sa inyo, para hindi kayo bumili ng panibagong crank
at ito naman ay matibay at epektibong-epektibo. Ayan. So sasabihin ng iba, delikado. Hindi po yan delikado. Napaka-safe po niyan at mas maganda na nga yung lock ngayon dahil mayroon na siyang stopper sa kabila. So ayan po siya. Ayan mga ka-checkmate, no? At ikakabit na natin yung ating DIY na lost thread yung lock ng crank arm. So ito yung na lost thread sa kanya. So nilagyan natin ng ayan. Nilagyan natin ng lock doon sa kabilang dulo para na sa ganun magamit pa rin at hindi siya bumili ng panibagong crank arm. So mas mahal yun kesa mag-DIY tayo ito. So ikabit na natin. Ayan. And then pagka nakabit tayo ng crank arm, ito yung pang tulak at makompress natin yung ating crank doon sa bottom bracket. Kailangan ito ang una natin hihigpitan. So marami ko ng video mga ganito pagkakabit ng crank, no? So inuulit-ulit ko lang kasi yung iba minsan hindi na nila napapanood yung iba kong videos, malayo na. So sa dami kong na-upload, hindi na nila makita. So ayan, higpitan muna natin dito para ma-compress. Ang purpose nito kasi itong lock ng crank arm natin ito, siya yung nagtutulak para ma-compress yung ating crank arm dun sa BB. Kasi pag hindi mo yan hinigpitan dito, hinigpitan mo agad dito, saka mo ito hinigpitan, hindi mo na makukuha yung tamang kabit, aalugyan or maluwag. So ito muna, yan. Tapos, ikutin natin. Yung walang sabit. Ayan. So ayan, perfect. Ngayon, ang sunod nating higpitan, ito ang ating allen doon sa crank. So ayan, tingnan natin. Okay. So itong kabila. Isa man dito na lost thread, mahina ang kapit niya. So napakadelikado at pwedeng mahulog yung ating arms. So nangyari na ngayon dito sa ating customer na isa at nahulog nga yung kanyang left ng kanyang arms. So ayan, yung ating DIY na lost thread na crank arm. Na lost thread na yung pinakang thread sa loob nitong crank arm. Ginawa natin ng DIY, nilagyan natin ng lock sa loob. So ipinasok natin yung tornilyo na may thread and then yun ang ginawa nating lock. Nakatulong ako dun sa mga maraming may problemang ganito na nalolose thread yung kanilang crank arm. Akala nila hindi na pwedeng gamitin. Pwede pa pong gawa ng paraan yan. Pwede nyo pang magamit. Ang mahalaga lang, no, marunong kayong mag-DIY. So ayan. Sana sa video na ito, marami kong matulungan ulit, no? Lalong-lalo na dun sa ating mga bikers, sa mga bikers natin na mga kasamahan. O ayan, panibagong problema ang ating nagawa ng paraan, panibagong problema ang ating nagawa ng solusyon, DIY sa crank na lost thread na yung thread ng ating arms. So ayan, so sana katulong ulit ako sa inyo. Bagong DIY, bagong karanasan, bagong dagdag na naman sa ating kaalaman. Thank you and please follow my YouTube channel.